Ang issue ngayon, paano natin mapatalsik si Marcos? Ang solusyon na mapatalsik si Marcos, tulungan nyo kami mag-disseminate ng aming sinasabi at makinig kayo sa eleksyon. Tanggalin natin ang Pangulo because malala na ang ating gobyerno. Yes, corruption. Hindi lang sa ngayon, pero mas malala ngayon. Ubos na ang kaban ng bayan. Naintindihan nyo ba yun? Bingid ba kayo? Bulag ba kayo? Tarantado kayo? 100 years old. Enrile. Fake na yan si Enrile. Idol ko yan, pero ngayon, bulag na rin siya. Mamamatay ka na nga lang, Enrile. Ganun pa rin ang sasabihin mo. Pangulong Marcos, mag-isip ka na. May panahon ka pa. May panahon ka bang isip? Pero yung 25 na hindi ka nagpa-drug test, ay wala na kami magagawa. Hindi ka humingin sa taong bayan. Taong bayan ang kausap mo, Pangulo. Ang issue ngayon, paano natin mapatalsik si Marcos? Ang solusyon na mapatalsik si Marcos, tulungan nyo kami mag-disseminate ng aming sinasabi at makinig kayo sa hudyat namin. Ang hudyat lang namin, ang pakinggan ninyo. Other than that, wala na. Because tatlong grupo pa ang gustong umagaw sa administrasyon. Tatlo. Pang-apat kami. And we, the Filipino Guerrilla Force, we stick for the Constitution. 1987 Constitution. Doon lang tayo. Kasi yung iba, ayaw nila kay Inday Sara. Ang iba, Inday Sara. Pero ibang nasa likod. Baka gamitin si Inday Sara. Or mayroon naman grupo na ayaw kay Inday Sara. At mayroon pang military junta na makikisingit yung militar. Wala tayong susundin kung hindi Constitution. Ganun lang. Kasimple, we respect the Constitution. I-amen lang yung Constitution natin na babaguhin. Basta objective natin, mga kababayan kong nagmamahal sa ating bayan. Corruption, abuse of power, yung drugs, communist. And that is our priority. Number one, i-resolve natin ang COMELEC. Ngayon, kung ayaw na pumayag, i-dissolve ang COMELEC. For what? For what tayo mag-aalsa? The same as usual? The same side sa 1? The same side sa 2? Side sa 2? Ano nangyari sa bansa natin? Lalong lumulubog. Kaya nga, i-overhaul natin ang gobyerno. With the support of the Filipino people. Yun ang objective natin. Kasi nga, magpalit tayo ng administration. Magpalit tayo ng administration. Pero, ganoon pa rin. Ay putang ina. Hindi na kami magpapakamatay nito kung ganoon lang. Nangyari na kila Ronasan, kila General Ramos, kila Enrile. Nangyari na rin to kay General Reyes. Withdrawal of support. Nangyari, withdrawal of support, iyan pa rin. Ay, hindi kami papayag yan ni Supremo. Tandaan nyo yan. Pag hindi nasunod ang objective ng Filipino Guerrilla Force, hindi kami papayag. Kaya nga yung iba, takot sa amin makipag-cooperate kasi ayaw namin yung gusto nila. Ano yung gusto nila? Gusto nila hindi pa upoint si Inday Sara. Hindi kami pupwede. Kasi mayroong nasa likod nila. It's either junta or communist or socialism. Binibigyan ko kayo ng idea, binibigyan ko ng idea, Pilipino, please share this my vlog. Ito na, pinakalas na vlog namin. Share this vlog. Para makatulong kayo, hindi kayo puro dada kayo ng dada. Tumulong kayo, i-share nyo ito dahil may gustong umagaw sa power. Una, gusto nila maging socialism ang bansa natin. Pangalawa, gusto nila military junta. Pangatlo, gusto nila ng capitalism. We stick for Constitution. Who is the successor? Is the Vice President. Now, kung ayaw nila kay Inday Sara, hindi po pwede rin yun. Makipag-away kami. Ngayon, kung inilagay natin Inday Sara, ibang nasa likod, makikipaglaban rin kami. Very clear tayo. We, the FGF, open book tayo, open lahat yung plano. Pero sila, nakatago ang plano. Punyeta. Hindi tayo papayag. Yung mga plano nila nakatago. Nakausap na namin lahat yan sila. Nakatago ang plano nila. Pero gustong dumikit sa FGF, gagamitin yung power natin, FGF, tapos ngayon iba silang masusunod. Hindi pwede. Ang ating hangarin lang is mapaayos ang bansa. We must like Singapore.
Yun lang objective namin ni Supremo. Wala nang iba. Walang korupsyon. Patayin lahat ang kurap. Tangina. Mabansa ko. Sa bansa ko. Ganun ang aking prinsipo ngayon. Kayong ay mga kasama ko, dalawa ngayon matay na naman. Bukas ba ang buhay ko para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino? Kayo, kung natutuwag kayo, hindi ba tayo gagawa ng tama? Tayo mga men in uniform personnel, we are in the service, we are fighting for the enemy of the state, and yet, natatakot tayo mayabang natin. Kumo, wala tayong kamapang natin. Naging matapang tayo, may hawak tayo armas. Kami, lumalaban kami ni Supremo, wala kami armas. Because we only exercise our individual rights. Naintindihan nyo ba yun? Wala ba kayong karapatan? Ang daming matatapang, yan, basagulero, yabang dito, yabang doon. Pero your individual rights, natakot kayo. Lalo na mga pensioner. Natakot kayo. Bakit kayo natakot? Matakot kayo matanggalan ng pensyon? Matakot kayo pang ina? Nasaan yung ating prinsipyo? Nasaan yung prinsipyo na ipaglaban natin ang ating bansang Pilipinas? Nasaan yun? Nasaan yung tapang natin na tipinsan ang ating bansa? Nasaan kayo? We are receiving pension coming from the Filipino people. Without them, wala tayong pensyon. Ngayon, binawasan na nga tayo ng administrasyon ngayon, hindi pa kayo kumikibo. Asan kayo? Nyeta. I'm sorry for the word, I'm challenging you, everyone, pensioner. Civilian pensioner. Many of personnel, I challenge you, everyone. Puro kayo tada, puro kayo, buka-buka dito. Mayroon nabasa ko na, I support President Marcos Jr., magandang ginagawa. Against kami doon sa mga MUP, ganyan-ganyan, tarantado. We are only fighting our rights. We are only protecting our country. Naintindihan nyo ba yun? Ano ang kasalanan namin sa batas? Sige nga, tanungin ko kayo. Anong mali ang ginagawa namin? Tanungin ko kayo. Yung magrevolusyon, hindi. Kayo ang nag-distractor ng ating bayan. Kaya lang umaalma ang taong bayan. Hindi kami. Kami lang ay umaaksyon. Nakits nyo? Wala kaming violation. Ano ang violation namin? Puro kayo dada. Katulad nyo na panungkang kami na babae. Tanggalan kami ng pensyon. For what? What is the reason behind? Para tanggalan nyo kami. We are only fighting our individual rights. Anong karapatan natin? Karapatan natin na subaybayan ang ating bansa, karapatan natin i-recall election, tanggalin natin ang Pangulo because malala na ang ating gobyerno. Yes, corruption, hindi lang sa ngayon, pero mas malala ngayon, ubos na ang kaban ng bayan. Naintindihan nyo ba yun? Bingin ba kayo? Bulag ba kayo? Tarantado kayo? Pumalit lang ang mundo. Tandaan nyo yan. Tingnan ko ang tapang niyo, salita nyo. Doon kayo ipapaliwanag kung tama ba yung sinasabi nyo, gago. Ha? Gago kayo. Okay. Sa Filipino Guerrilla Forces, we have no qualification. Our qualification to be a member of Guerrilla Forces, Filipino Guerrilla Forces. Ang qualification, you love the country. You are a Filipino. That is only the qualification. Walang pinagdaanan yung training, walang pinagdaanan ng ano, so whatever. We need Filipino who love our country. No qualification except the criminal. Ganun lang tayo. Because FJ is a Filipino. Hindi walang qualification. But if you are a Filipino, you are qualified except the criminal. Ganun lang ang ating qualification. Kaya nga sabi ko, parami tayo ng parami. Wala tayong qualification, ha? Ang qualification natin ay nagmamahal sa bayan. Yun lang ang pinaka-qualification. From age of 15 to 18, standby. Worst to worst scenario. 15 to 18 years old, standby. Worst scenario, pasok kayo. 18 above to 90, pasok kayo. Habang nabubuhay kayo, may pakialam kayo sa bansang Pilipinas. Ano magagawa ng 90 years old?
magbigay ng guidance sa mga malalabong isip. Yun ang requirements natin. Katulad, 100 years old, Enrile. Fake na yan si Enrile. Idol ko yan, pero ngayon, bulag na rin siya. Mamamatay ka na nga lang, Enrile, ganun pa rin ang sasabihin mo. Ang dapat sabihin mo, we love our country. Doon tayo sa tama. Ganun lang kasimple. Kaya kung tama si President Marcos, di go tayo kay Marcos. Kung mali siya, against tayo sa Marcos. Pangulong Marcos, mag-isip ka na. May panahon ka pa. May panahon ka bang isip. Pero yung 25 na hindi ka nagpa-drug test, ay wala na kami magagawa. Hindi ka humingin sa taong bayan. Taong bayan ang kausap mo, Pangulo. Taong bayan ang kausap mo dito. Hindi kami. We are only giving them immoral na sinasabi na, asan ba ang mga Pilipino? Asan ba ang nagmamahal sa ating bayan? Asan ba yung dating military at military? Hinayaan tayo na sila ay ating binibigyan ng pensyon. Tapos ngayon, hindi tayo kaya ipagtanggol. Bakit? May mali ba ang Administration Marcos? Mayroon! Ano yung mali? Corruption!